and worship. But dinako po ako ng Panginoon dito sa Acts. Amen. Marahil na lagi po natin naririnig ito, but I pray na mayroon pa rin na, kumbaga, gusto rin din ng Panginoon na patuloy po na ipinapaalala po sa atin. Amen. So dito po sa Acts chapter 16, so, ang pinaka-outline ko po dito ay sa 25 hanggang sa 31. Amen. So, mababasa po natin sa ibang talata po ng gawa, mga kapatid, na makikita po natin yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesus na sila po ay humayo. Amen. Nakita po natin na ang Diyos po, siya po yung gumagawa ng himala. Amen. Gumagawa po siya ng mga sign and wonders, marami pong pinagaling ng ating Panginoon. Amen. At maging sa buhay, dito sa buhay po ni Pablo, pangalan niya noon ay Saulo. Amen. Saulo po pangalan. Siya po yung the great persecutor sa mga Christian. Amen. So pag mayroon siya nakikita mga Kristiyano nagpapahayag sa pangalan ng Panginoong Hesus, hinahanting po niyan at isinusuplong, sinasabi upang sila ay hulihin at ipakulong. Amen. But praise God, sadyang napakaganda po yung plano ng Panginoong Diyos, kanyang pong buhay. Amen. Siya ay si Saulo, tinawag ng Panginoon, at ngayon ay tinawag siyang Pablo. Amen. So, dahil sa, biruin mga kapatid, siya po yung talagang great persecutor sa mga Christian, but the Lord has planned in her life na siya po ay sinugo ng Panginoon upang siya po yung the great witness sa mga tao. Amen. So dito basahin po natin mga kapatid, ito po ay nangyari sa bilangguan ng Filipos niya. So sabi niya, basahin po natin dito po sa verse 25, sabi niya, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin. Amen? At umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Sa verse 26, di kaginsay-ginsay lumindol ng napakalakas. Ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga talikala ng mga bilanggo. Verse 27, napabalingkwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at hanggang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Amen? Sa verse 28, sabi niya, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Sabi niya. Then, verse 29, humingi ng ilaw ang bantay, patagpong pumasok at nanginginig at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Inalabas niya ang mga ito at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot si Jesus, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen. So praise the Lord. Alam niyo po, nung bago sila ikinulong, mga kapatid, mababasa po natin dito po sa verse 16 na mayroon siyang, kumbaga, nagkaroon ng deliverance sa isang batang babae. Amen. May isang batang babae na siya po ay inaalihan ng masamang spirito at para siya ay makapanghul. Binigyan siya ng kapangyarihan para siya pa ay makapanghula. Amen. So sinasabi niya, pag nakikita nila si Pablo at Silas, ito yung mga anak ng Diyos na nagpapahayag sa kataas-taas at tinuturo niya ito para kayo ay maligtas. Sabi na. Pero, medyo siguro na-annoyed si Pablo, pinalayas niya yung masamang espiritu sa batang babae. Amen? At siya po ay napalaya. At yung pinaka-Panginoon niya na kasi siya yung pinagkakakitaan. So, ibig sabihin no, that time, talagang isinuplong siya kasi hindi na sila, na-deliver na yung babae. Hindi na siya naguhula. So, at that time, isinuplong sa pinakamataas at may kapangyarihang pinuno at sila po ay pinalagkan. Yun po yung dahilan
kung bakit sila ikinulong. Amen? So dito, mababasa po natin sa verse 22, sabi niya, dinaluhan sila ng mga tao at matapos mahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na pinahugupit. Amen? Pinahugupit, saka ipinibalanggo at pinabantayang mabuti. Yan, grabe mga kapatid. Ipinasok sila nagbantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Amen. So doon sa bilangguan na ganyan, doon siguro sa pinakadulong-dulo na para bang mahirap silang makalaya. Amen. At binalong ko sila, tapos yung mga paa nila ay nilagyan ng kadena, ipinangaw ang mga paa. Ibig sabihin, kung imaginin po natin na ganyan, sa isang selda na ganyan, nakalak na nga, tapos doon sa loob, nakakadena pa yung mga paa para sigurado na hindi sila makakaalis. Amen? So dito sa verse 25, mga kapatid, dito sa verse 25 na ganyan, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin, umawit ng mga saad, umawit ng mga himno, at nakikinig naman ang mga ibang mga bilangguan. So makikita po natin mga kapatid, in that time, si Pablo at Silas ay nakaranas po sila ng matitinding kahirapan. Amen. Nakaranas po sila ng matitinding kahirapan, pero ni minsan mga kapatid ay hindi po sila nagreklamo. Amen. Hindi sila nag-complain sa Panginoon na sila po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, pero hindi sila nag-complain. Pagkos, ano po ang ginawa nila ng maghahating gabi? Ano pong oras ng maghahating gabi? Midnight. 12 o'clock. Amen. Siguro lahat, yung oras na yon, siguro lahat ng mga tao ay hindi na sa tulog. Amen. Pero pinakita ng Panginoon, ang ginawa po nila ay sila po ay they are praying. Amen. And they are worshiping God. They are sang praises to the Lord. Amen. Kahit na nahihirapan sila, umawit pa rin sila sa Panginoon. Amen. Tayo nga kaya mga kapatid, sa oras ng problema, kaya ba nating magpasalamat sa Panginoon? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa dito mga kapatid, habang iniisip ko na ganyan, yung ginawa nila, kasi di ba nakikinig din habang sila ay nagpipray, nakikinig din yung mga bilanggo. Amen. Maraming mga bilanggo doon. And then habang sila pinanalangin, alam niyo po at saka nag-worship sa Panginoon. Alam niyo po, ang ginawa nila ay habang yung pagpupuri nila sa Panginoong Diyos ay ito pala yung paraan. Amen. Ito pala yung paraan ng pagpapuri sa isang tunay na Diyos at paghihikayat sa isa't isa na purihin ang Panginoon. Amen? Kasi nakikinig yung mga bilanggo eh. Habang nagpipray sila, nakikinig din sila. Ibig sabihin nun, sa pamagitan ng kanilang pagpipray at sa pag-worship sa Panginoon ay kumikilos pala ang Diyos. Amen? Kasi nakikinig sila. And then, sa verse 26 na ganyan, di ka ginsay-ginsay, lumindol ng napakalakas, ano pat na yanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Amen. There is power in prayer and worship. Amen. Pagdakay nabuksan ng mga pinto, nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Minsan mga kapatid, ganun din yung mga buhay po natin. Spiritually. Amen. Mayroon yung mga bagay na parang yung kadena, habang nakakadena na ganyan, mayroon sa ating buhay, mayroon yung mga bagay na parang ang hirap nating i-let go. Although sabihin natin na, Lord, I surrender all, pero deep inside, mayroon pa. Meron bang natitira. Let it go. Sabi ng kata, let it go. Let the past be past. Diba? And we are free. Amen? Praise the Lord.
mayroon pa rin yung mga bagay na talagang pinapaalala ng kaaway sa atin. Alam niyo, minsan, itong week na lang ito, mga kapatid. Nagsusulat pa ako ng yung mga kanta na greetings na ganyan kasi nagsisearch ako na ganyan. Talagang sinisigurado ko yung mga lyrics. Although alam ko yung mga lyrics na sinusulat, pero sinisigurado ko rin by words na ganyan. And then, habang nag-scroll ako na ganyan, yung kanina, yung kinanta natin, We're Together Again. yun, kanina. Nagsinesearch ko na ganyan. Mayroon akong nakita isang video, pero matagal na ito eh. Ngayon ko lang nakita. Mayroon akong nakita na ganyan. And then, parang kilala kong tao na ito. Sabi ko. Binuksan ko siya. We're Together Again kanta. Binuksan ko na ganyan. Tapos, nakita ko siya nga. Alam mo yung kaaway, pumulong na ganon? Yan. Yan yung taong nanloko sa'yo. Yung mga ganun nga yung mga ganung bagay, yung mga negative na bagay na ganyan. Sabi ko ganon. In Jesus' name! Sinabi ko pa kasi talagang ginanong ko yung isipan ko. In Jesus' name! Sabi ko na ganyan. Pardon! In Jesus' name! Alam niyo po, minsan yung kaaway, kahit na nakamove ka na, pupulungan ka ng kaaway. Sabi ko, Lord, I am free now. Malaya na ako ng Panginoon. So, talagang, praise the Lord. Hallelujah. So, salamat sa Panginoong Diyos sapagkat bawat isa po sa atin ay mayroon pong kanya-kanyang kalooban. Amen. Amen. So, sa atin din, mga kapatid, minsan nakakadena pa rin yung mga sakit na yan, mga ganyan, mga sakit na minsan mayroon ka lang mararamdaman na ganyan. Hala, sasabihin ng kaaway, grabe na yan, baka nakamatay mo yan. Yung mga ganyan ba? So, kailangan i-rebuke natin, mga kapatid. Amen? I-rebuke natin na ganyan, na huwag po tayong papaalipin sapagkat tayo na po ay pinalaya ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. So, dito pa po, mga kapatid, sabi niya, sa 27, nabalingkwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang pinto, hinugot niya ang kanyang tabak at hanggang magpakamatay. Ang akala ng jailer na ito, yung bantay na ito ay nakatakas na sila.